Simulan na natin ang Part 8 dito sa Lito laban sa kampo ng kadiliman. Matapos nga ang pakikipaglaban ni Lito at ng kanyang mga gabay, minabuti na nitong pumasok sa kanyang tahanan upang bahagyang makapagpahinga at hindi na nga ito naidlip dahil sa maya-maya lamang ay magpapalaot na silang dalawa ni Ronnie. Agad na rin naman itong inasikaso ang kanyang sarili sa kadahilan ng si Vivian ay masarap pa ang pagkakahimbing. Dahil na rin siguro sa puyat at pagod nito sa pagbiyahe galing ng Aklan. Pagpatak ng alas 5 ng umaga, bitbit na ni Lito ang kanyang baon gayon na rin ang mga panghuli ng isda habang papunta na ito ng Pangpang. Hindi naman alintana kay Lito ang kanyang pakikipagtunggali kagabi na tila normal na lang iyon sa kanya bilang isang espiritual na mandirigma. Pagdating sa kanyang bangka, pinagtulungan naman ni Ronnie na buhatin ang kanilang bangka hanggang sa makarating sa may tabing dagat. Nangagad na ngang pumalaot ang dalawa. Patuloy na nga muli itong nanghuli ng isda. Ngunit sa dami ng kanilang nahuhuli, napansin naman nilang tila may nagbabadyang masamang panahon at nagsisimula na nga itong umulan. Hindi naman nagpatinag ang dalawa at patuloy pa rin sa paghagis ng kanilang kawil dahil sa napakabait sa kanila ng kalikasan na nagbibigay sa kanila ng biyaya na marangal naman nilang ipinangbubuhay sa kanilang pamilya. Maya-maya pa ay dumidilim na ang kapaligiran at unti-unting lumalakas ang ulan at sa bawat pagpatak nga nito sa dagat ay kinatuwa naman iyon ng dalawa dahil para sa kanila ay mas masarap mangisda kapag umuulan dahil nga naman sa hindi mainit ang panahon. At mas marami ang isda na tila natutuwa sa pagpatak ng ulan na sinasabay nito ng kanilang paglangoy at pagpapaibabaw sa dagat. Habang abala nga sa kanilang panguhuli, bigla naman itong nagsisigaw si Ronnie at agad na tinuro kay Lito ang kanyang nakita. Wika pa nga nitong si Ronnie. "Lito, tingnan mo yon. Mayroong isang malaking ipo-ipo. Tila papalapit ito sa atin. Isampa mo na yung panghuli mo ng isda. Kailangan na nating umalis dito dahil kapag inabutan tayo niyan, hindi tayo sasantuhin at siguradong ilulubog tayo niyan sa dagat kasama ng ating bangka." Dahil sa laki ng ipo-ipong iyon na isang tila mahabang linyang paitaas habang sa napakabilis ng pag-ikot nito na patungo kay Ronnie at Lito kung saan sila nanguhuli ng isda. Dahil sa pagmamadali ni Lito, hindi niya na naisampa ang kanyang kawil at pinabayaan na lamang iyong nakalublob sa tubig at bigla itong tumayo sa kanyang bangka. Bahagya naman itong tinaas ang kanyang kanang kamay habang nakaharap ito doon sa may ipo-ipo. Yumuko ito at nagdasal ng mataimtim habang ginagamit ang kanyang kamay sa pagguhit sa hangin ng pakros ng paulit-ulit. Maya-maya pa, hindi pa man nakakarating kay Ronnie at Lito ang ipo-ipo, ay tila unti-unti na itong nalulusaw hanggang sa lubusang mawala na ito. Pagtatakang sambit naman itong si Ronnie. Ano na naman ang ginawa mo, paring Lito? Diyos ka ba para lusawin ng ipo-ipo?" Sambit naman ni Lito sa mga tanong na iyon ni Ronnie. "Wala akong kapangyarihan, paring Ronnie. At lalong hindi ako Diyos. Kalikasan ang may gawa ng ipo-ipo. Kaya salitang pangkalikasan din ang kailangan mong sambitin upang mawala ito." Sambit naman ni Ronnie habang lubusan pa rin itong nagtataka. "Napakarami mo namang alam, paring Lito. Maaari mo ba yang ibahagi sa akin upang matutunan ko rin ang mga yan?" "Maaari naman, paring Ronnie. Dahil tao lang rin naman ako at ang lahat ng aking natutunan ay nanggaling lang rin sa aking ama. Ngunit bago mo matutunan ang lahat, kailangan mo munang linisin ang iyong sarili upang bigyan ka ng pahintulot na magamit ang lahat ng salita na ipagkakaloob sa iyo. Tulad nga ng mga sinabi ko dati na lahat tayong tao ay makasalanan. Aminin man natin yan o hindi. Kaya ang kailangan lang nating gawin ay humingi ng tawad sa kaitaasan upang pagkalooban tayo ng kakayanan.
Ngunit hindi yun ganon kadali. Dahil siya pa rin ang magpapasya kung talagang pinagsisihan na ba natin ang ating mga nagawa at kung karapat dapat na ba tayong magtaglay ng hindi may paliwanag na abilidad. Ano paring Ronnie? Handa ka na bang pagsisihan ang lahat ng nagawa mo noon pa? Hindi pala yan ganoon kadali, paring Lito. Kailangan ko palang baguhin ang sarili ko. Hindi na lang siguro. Nandyan ka naman para tulungan kami. Kaya marami ang naliligaw dahil sa paghahangad na magkaroon ng kakaibang abilidad. Upang masabi lamang na mayroon silang kapangyarihan, ibinibenta nila ang kanilang sarili sa dyablo para lamang masabi na may kakayanan sila. Dahil sa hindi ganoon kadaling mapagana ito, lalo na kung galing sa kaitaasan ng kakayanan. Kaya nagkakaroon ng mangkukulam at barangan, gayon na rin ang aswang. Dahil sa ang itim na kapangyarihan, ay mabilis itong napapagana. Ipagkaalulo lang nila ang kanilang kaluluwa sa dyablo. Nagkakaroon na kagad sila ng panandaliang kakayanan na sa kanilang pakiramdam na sila na yung makapangyarihan dito sa lupa. Kaya sa mga katulad namin na binigyan ng misyon, kami naman ang tumutugis sa kanila. Kaya ang paghahangad ng kapangyarihan o kakaibang abilidad ay hindi ito madali dahil sa mayroong malaking kakibat na obligasyon ang kinakailangan mong kaharapin. Sige na paring Lito. Napakarami mo namang sinabi. Akala ko pa naman, ganoon lang kadali yan. Itataas mo lang yung kamay mo, tapos magdadasal ka lang. Malulusaw na kagad yung ipo-ipo. Parang nakakatuwa lang kasing tingnan. Tila napakamakapangyarihan mo. Kung naaalala mo paring Ronnie, at ang kwentong ito ay nakalathala sa mahiwagang libro na tinatawag nating Biblia, na kung saan naglakbay ang Panginoon sa gitna ng karagatan habang kasama ang kanyang mga disipulo nang bigla silang inabutan ng isang masamang panahon habang nakasakay sa kanilang bangka. Dahil nga sa mahinang pananalig ng kanyang mga disipulo sa mga oras na iyon, sa gitna ng malakas na hangin at malalaking alon, na tila malulubog na sila roon, ay agad nilang ginising ang kanilang guro sa kanyang pagkakaidlip. At nang tumayo nga ito sa bangka, nagsambit lang naman ito ng mga kataga at unti-unting kumalma ang karagatan, gayon na rin ang malakas na hangin. Kung ipagkakaloob sa iyo paring Ronnie ang mga lihim na katagang binitawan ng Panginoon sa mga oras na iyon, sa tingin mo, kaya mo ba itong mapagana? Kung hindi ka pupuspusan at bibigyan ng pahintulot. Kaya hindi ganoon kadali. Kailangan ng mahabang panahon bago tayo lubusang mapagkatiwalaan ng Panginoon sa kakayanang maaari niyang ibigay. At hindi ito laro lamang na kapag nagustuhan mo upang makapagpasikat sa iba, ay pilit mo na itong aaralin dahil baka matungo ka lamang sa kadiliman. Matapos ngang makapag-usap ng dalawa, agad na rin silang bumalik sa panghuhuli ng isda at unti-unti na ring nawawala ang masamang panahon. Kahit na nga basang-basa ang kanilang mga damit, ay patuloy pa rin sa paghagis ng kanilang kawil upang madagdagan ang kanilang mga nahuling isda. Hindi pa man dumarating ang tanghalian, mabilis na napuno ng dalawa ang kanilang sisidlan at nagdesisyon na nga ang mga ito na umuwi. Maya-maya pa sa kanilang pagduong sa tabing pangpang, habang kinukuha ni Bibian ang mga isda, ay ibinalita naman ito ang nangyari sa isang barangan na nakalaban niya kagabi, na nakita iyon ng isang magsasaka na nakalambitin ang katawan nito sa may malaking puno kung saan niya ito nakausap noon. Ayon pa sa pagkakasambit ni Bibian, na nagbigti ito upang wakasan ang kanyang sariling buhay. Kaya sa pagkakaunawa nitong si Lito, na marahil winakasan niya na ang sarili niyang buhay upang matakasan ang kanyang sakit na nadarama dahil sa natamo nitong sugat sa pagkakatarak ng tansong punyal. At isa pa nga, marahil ay iniisip nito na wala na rin siyang kakayanan at naghihintay na lamang rin ang kanyang kamatayan. Nagkipit balikat na lamang itong si Lito na kunwaring walang alam sa nangyaring iyon. Nang makauwi na nga sila sa kanilang tahanan at muli nang nakapunta itong si Bibian sa palengke upang dalahin ang mga nahuling isda, habang bahagyang nagpapahinga itong si Lito, kinausap naman ito ng kanyang gabay na ermitanyo tungkol sa nangyari sa barangang iyon. Sambit pa nga sa kanya ng ermitanyo
Lito, ikinatutuwa ko dahil sa iilan na lamang ang iyong tutugisin sa may mga itim na kapangyarihang iyon. Kunti na lamang na iyong pagtitiis ay magiging malaya na ang lugar na ito dahil sa pagpapasakit ng mga yan. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan kahit na anong mangyari. Kaya pagkatatagan mo ang iyong sarili upang tapusin ang misyon na ito hanggang sa pinakaugat ng kadilimang yan. Wika ko naman sa mga sambit na iyon ng ermitanyo. Oho, tandang ermitanyo, hindi ko ho nalilimutan ng mga yan. Huwag ho kayong mag-alala dahil sa palagi kong isinasaisip ang inyong mga payo. Hayaan niyo ho at malapit na tayo magtagumpay sa misyon na ito. Ngunit sana naman ay huling pakiusap niyo na ito sa akin upang magkaroon naman ako ng katahimikan kasama ang aking pamilya. Matapos ngang makapagsalita ni Lito, ay hindi na muling nagsalita ang matandang ermitanyo na kanyang gabay. At nang makapagbihis na ito, ay daglian na itong naidlip. At sa kanyang ang muling pagising, ay wala pa rin si Bibian. Kaya mas minabuti na lamang ni Lito na maghanda ng pagkain para sa kanilang gabihan, habang hindi pa muling nakakabalik itong si Bibian. Dahil sa lubusang pag-aalala ni Lito, inabutan na ng takip silim itong si Bibian na hindi pa nakakauwi. Ngunit maya-maya lamang sa kanyang paghihintay sa tahanan, ay daglian ang pumasok itong si Bibian sa kanilang bahay habang tuwang-tuwa na daladala ang kanilang pinagbentahan. Bungad na salita pa nga nitong si Lito. O mukhang inabot na kayo ng gabi, Bibian. Sambit naman ni Bibian kay Lito. Oo Lito, inabot na kami ng gabi. Nasiraan kasi yung aming sinasakyan. Kaya ayun doon kami natagalan. Ang akala nga namin ay maaari na kaming lumipat na ibang sasakyan upang makauwi. Kaya ayun, pinagtiyagaan naman nila yung ayusin. Pareho kami ng asawa ni paring Ronnie. Magkasabay lamang rin kaming nakauwi. Sana naman bukas ay ayusin na nila iyon upang hindi na muling magkaaberya. Ang akala ko pa naman kung ano nang nangyari sa inyo. May kalumaan na rin kasi yung sasakyan na yun na ginagamit sa pagsusundo. Kaya hindi na talaga maiiwasang magkaroon ng aberya. Pero dahil mayaman naman yung pinagdadala natin ng isda sa palengke, sigurado akong papalitan na rin nila yon. Kesa sa maantala ang kanilang benta dahil lamang sa isang palyadong sasakyan. Halika na't kumain na muna tayo. Nakapaganda na ako ng pagkain sa kakahintay ko sa iyo. Agad namang kumain ng dalawa. Matapos nga nilang pagsaluhan ng pagkain niluto ni Lito, napag-usapan naman nila ang tungkol sa kanilang anak na ipinagdarasal ni Bibian na sana ay muli na silang mabuo upang muli nang maging masaya ang kanilang pamilya. Wala namang sinambit si Lito tungkol sa mga sinabing iyon ni Bibian dahil sa hindi niya nalalaman kung hanggang kailan matatapos ang kanyang misyon. Nagligpit na lamang ito ng kanilang pinagkainan at nang matapos nga nitong malinisan at may saayos ang lahat, agad na rin namang nagpahinga ang dalawa upang kinabukasan ay makapaghanap buhay na muli itong si Lito. Ngunit dahil nga sa paghinagpis ng kapatid nitong Barangan, gayon na rin ang pamilya nitong si Aling Sinaida. Bandang 11:00 pa lamang ng gabi ay muli na nitong binisita si Lito. Sa mulingang paglabas ni Lito ng tahanan, daladala ang kanyang mga gamit espiritual. Nangunguna na namang humarap itong si Aling Sinaida sa may trangkahan ng kanyang bakuran. Habang papalapit pa lamang itong si Lito, nag-uusal na ito ng kanyang bakod at puder para sa kanyang proteksyon. Maya-maya pa ay nagwika na itong si Aling Sinaida na tila nagmamakaawa ito na wag na silang gapiin pa upang hindi maubos ang kanyang lahi. Ngunit imbis na maawa itong si Lito, natawa lang naman ito sa pagpapakita ng paawa nitong si Aling Sinaida dahil sa pagsusumbong mismo ng kanyang mga gabay na hindi tunay ang sinasabi ng matanda. Kaya imbis na maawa nga itong si Lito, ay mas lalo pa itong nagalit at nagwika ito ng, "Diyan kayo magaling sa panlilin lang at kapag nagtiwala na sa inyo, patalikod naman kayong gagalaw. Hindi ko pa lubusang natutuklasan ang kakayanan mo, Aling Sinaida. Ngunit nababatid kong may malakas kang abilidad. Hindi ka naman susundin ng mga alipores mo kung wala kang malakas na angking kakayanan. Kung ako sa inyo, gamitin nyo na lang ang abilidad na yan
upang manggamot at hindi magpasakit sa iba. Dahil ang itim ay maaaring gamitin sa panggagamot upang maging puti. At minsan naman ang puting kapangyarihan kapag ginamit sa masama ay maaari din itong maging itim. Kung tutuusin ay patas lamang tayo. Magkaiba nga lang tayo ng gampanin at ginagawa. Kung tunay ang mga sinasabi ninyo, ngayon pa lamang ay sinusuko na dapat ninyo ang inyong mga kakayanan sa akin. Lalo na ang inyong mga libreta at ang mga itim na bato na nasa inyong katawan. Hindi ko na kayo muling tutugisin pa kung sakaling ibibigay nyo sa akin ang lahat ng inyong kapangyarihan. Sa mga sinambit na yun ni Lito, maya-maya ay nagwika na itong si Aling Sinaida, ngunit kabaliktaran sa kanyang pagpapaawa kanina. Wika pa nga nito. Napakagaling namang bumasa ng iyong mga gabay tungkol sa aming pagsisinungaling. Sa tingin mo ba, isusuko pa namin ang aming mga kakayanan matapos mong lagutan ng buhay ang aking mga kamag-anak? Kaya huwag kang mag-alala. Kung sino man sa amin ang makagapi sa iyo, ay magiging sapat na iyong kabayaran sa pagpaslang mo sa aking lahi. Hindi ka naman ganoong masasaktan sa iyong mabilisang pagpanaw. Isang malaking kalmot lang naman sa iyong tiyan at kagat sa iyong leeg ang maaari naming gawin sa iyo. Pagkatapos noon ay mahimbing ka nang natutulog. Yan lang ba yung mga kakayanan ninyo? Sa bagay, kinakatakutan lang naman kayo ng mga normal na tao. Pero sa mga tulad namin, ay magiging panaginip na lamang ang gusto ninyong mangyari. Eto, tanggapin mo ang usal na bibitawan ko sa iyo. Mabilisan nga itong nagusal si Lito at iniihip ito patungo roon kay Aling Sinaida. Matapos iyon, ay sobrang namilipit ang matanda na halos gumagapang na lamang ito sa lupa patungo roon kung nasa saan ang kanyang mga kasama. Wika naman ni Lito. Sige gapang Aling Sinaida, nasosobrahan kayo sa inyong kayabangan. Ang akala siguro ninyo ay masisindak ninyo ako. Ikinagulat naman ni Lito ang pagsugod ng isang malaking pusa. Itim na itim iyon at bigla nga siya nitong sinunggaban. Dahil sa pagkakasunggab sa kanya, napahilata naman itong si Lito sa lupa hanggang sa tuluyan siyang pinagkakalmot nito, hanggang sa nakagat din itong si Lito sa kanyang braso ng matatalim nitong pangil. Kaya nang agad na makapa ni Lito ang punyal sa kanyang tagiliran, agad nitong inundayan sa tiyan ng itim na malaking pusang iyon at nang ika-6 na ulit, bigla na lamang itong bumagsak sa kanyang tagiliran. Hindi pa man nakakatayo itong si Lito, muli naman itong sinunggaban ng isang nasa anyong aso at pinagkakagat sa kanyang paa habang unti-unti itong hinihila si Lito. At nang hindi na makatis ang kanyang mga gabay, ang matandang ermitanyo na mismo ang kumilos at ginilitan sa liig ang aswang na iyon na nasa anyong malaking itim na aso. Sa mulingang pagbangon ni Lito, ay muli nitong sinipat si Aling Sinaida na gumagapang kanina. Ngunit wala na ito roon. Gayon na rin ang iba pang mga natitirang kasama nito. Sambit pa nga nitong si Lito. Mga mapanlinlang na aswang, mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ng aking mga gabay. Ang akala siguro ng mga ito ay ganon-ganon na lamang akong magagapi. Kahit na magtulong-tulong pa sila, ay pipilit ko pa rin iligtas ang aking sarili para sa aking naghihintay na pamilya, katuwang ang aking mga gabay. Bagya namang nagkaroon ng sugat itong si Lito dahil sa mabilisang pagsalakay sa kanya sa hindi inaasahang paggalaw ng mga ito. Ngunit hindi naman siya nabigo dahil sa nabawasan na naman ang naghahari-hari ang kadiliman sa kanilang barangay. Sa mulingang pagbabalik ni Lito sa kanyang tahanan, agad naman itong kinuha ang isang bato na halos kasing laki lang ito ng barya at agad iyong inilagay sa kanyang sugat kung saan nagkaroon ng bahagyang pagbaon ng pangil nito. Dahil sa ang batong iyon ay may kakayanang humigop ng laway ng aswang upang hindi na ito kumalat sa kanyang katawan
At ginagamit niya rin ang batong ito sa mga taong nakakagat ng ahas, gayon na rin ng aso. Dahil sa umihigop din ito ng kamandag upang lubusang mapigilan ang pagkalat nito. Sambit pa ng ermitanyo sa kanyang isipan habang ginagamot ang sugat na kanyang natamo. Hindi naman gaanong tumalab sa iyo, Lito, ang kanilang mga pangil dahil sa nakapagbakod at puder ka kanina. Pero mas mainam na rin na lagyan mo ng bato upang makasiguro tayo na walang makapasok na laway sa iyong katawan. Kapag sa harap-harapang labanan, kahit na nakapagpuder ka at bakod, ay maaari ka pa rin nilang bahagyang masugatan. Ngunit hanggang doon na lamang iyon dahil sa magkakaroon ng bahagyang pagkunat ang iyong balat sa mga usal na ginagamit mo sa iyong katawan. Katawang tao ka lang rin naman na kailangang magtamo ng bahagyang sugat. Ngunit kung sa espiritual na kumbate, kahit na isang usal na gagamitin nila sa iyo, ay walang tatagos dahil sa lakas ng puder at bakod na iyong ginagamit. Sa tingin ko ay kailangan mo nang magpahinga upang muli nang makabawi ng lakas ng iyong katawan para sa susunod na araw na iyong pakikipagtunggali. Muli na ngang bumalik itong si Lito sa kanyang higaan habang itong si Vivian ay tuloy pa rin ang kanyang pagidlip at walang kamalay-malay sa mga nangyari kay Lito. Kinabukasan, nagulat na lamang itong si Vivian dahil sa sumikat na ang araw ay nanduroon pa rin tong si Lito sa kanyang higaan. Bahagya namang napansin ni Vivian ang sugat nito na mayroon pang natutuyong dugo sa kanyang braso at paa. Sambit naman ni Lito sa kanyang pagising. Ito ba, Vivian? Wala ito. Sumabit lang sa may alambre, dyan sa may bakuran natin. Bukas lang ay magaling na ito. Sa mulingang pagtayo ni Lito sa kanyang pinaghihigaan, agad itong lumabas ng kanilang bakuran upang tingnan ang dalawang nagapi nila kagabi. Ngunit ni kahit isang bakas ay wala na ang mga ito roon. Malamang ay kinuha na nila Aling Sinaida upang ritwalan bago ilibing ang mga ito. Okay mga kahiwaga, hanggang dito na muna itong ating part 8. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig sa kwentong ito ni Lito. Lalo na doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Hindi lang po ako yung natutulungan nyo rito. Ganun na rin yung mga matutulungan pa natin. Hindi pa naman po kalakihan yung aking sinasahod dito. Dahil sa hindi naman po kalakihan yung ating views. Pero tulad po ng sinabi ko sa mga nakaraang story, na madalas tayong magbabahagi ng blessing upang makapag-give back. Noong nakaraang December at ngayong January, nakapagbahagi tayo ng kahit papaanong konting raffle. At nitong ang huli ay 10 lang yung maaaring manalo. Ngayon naman ay i-upgrade lang natin ng konti. Gagawin na naman nating 15. 15 katao na yung maaaring mabunot para manalo ng tig 200 na Gcash. Hindi naman ito kalakihan mga kahiwaga. Pero kahit papaano ay nakakapagbahagi tayo. At yun yung pinakamahalaga. At nasa Biblia yan. Kailangan ay 10% ng income mo kahit papaano ay binabahagi mo sa iba. At bahala na ang Panginoon kung anong blessing ang ibabalik niya sa iyo. By next month tayo magpaparapol mga kahiwaga. Kapag na-hit na natin ang 21,000 subscriber. Nung nakaraan ay 10,000 subscriber tayo nagparapol. Ngayon naman ay 21,000. 18,000 na yung subscriber natin ngayon. 3,000 na lang ay 21,000 na. At syempre taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil sa 4 na buwan nating pagsasama ay meron na kagad tayong 18,000 subscriber. Mabilis na lang yung 21,000 para magkaroon na naman tayo ng mga bagong ka-community dito. Okay, mabilis ang shoutout muna tayo mga kahiwaga. Joanne Manalon, Joyrine Kalahat, Nino Dandan, Jimmy Sumalinog, Kaskas Channel, at ang huli, si Marites. Muli, maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.